Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng United States at Iran, maraming tao ang nagtatanong, kung sakaling magkaroon ng direktang digmaan ang dalawang bansa, sino ang mas malakas? Para maintindihan ito, kailangan nating tingnan ang ilang mahalagang bagay: military budget, armas, teknolohiya, at mga kaalyado. Unahin natin ang military budget. Ang United States ang may pinakamalaking military budget sa buong mundo. Taon-taon, umaabot ito ng mahigit 800 bilyong dolyar. Ibig sabihin, napakalaki ng pera na ginagastos nila para sa mga sundalo, armas, aircraft carrier, fighter jets, at advanced military technology. Sa kabilang banda, ang Iran ay may mas maliit na military budget na nasa bilyon lamang kada taon. Malayo ito kumpara sa ginagastos ng Amerika. Ngunit kahit mas maliit ang budget, kilala ang Iran sa pagpapalakas ng kanilang missile program at regional military strategy. Ngayon naman pag-usapan natin ang military technology at kagamitan. Ang United States ay may ilan sa pinaka-advanced na armas sa mundo. Mayroon silang stealth fighter jets tulad ng F-35 Lightning II at F-22 Raptor. Mayroon din silang maraming aircraft carriers na kayang magdala ng 12 na fighter jets sa kahit anong bahagi ng mundo. Bukod dito, napakalakas din ng kanilang satellite systems, drones, at cyber warfare capabilities. Dahil dito, may malaking advantage ang Amerika pagdating sa teknolohiya at global reach. Samantala, ang Iran ay hindi kasing advanced sa Air Force, ngunit malakas sila sa missile systems. Kilala ang Iran sa paggawa ng iba't ibang ballistic missiles na kayang tumama sa mga target sa buong Middle East. Bukod sa missiles, gumagamit din ang Iran ng asymmetric warfare. Ibig sabihin, gumagamit sila ng iba't ibang strategy tulad ng drones, naval mines, at mabilis na attack boats upang harapin ang mas malakas na kalaban. Isa pang mahalagang factor ay ang mga kaalyado o allies. Ang United States ay may napakaraming kaalyado sa buong mundo. Kasama dito ang mga bansa tulad ng United Kingdom, Japan, at South Korea. Marami ring bansa sa Europa ang bahagi ng NATO, isang military alliance na maaaring tumulong sa Amerika kapag nagkaroon ng malaking digmaan. Ang Iran naman ay may sarili ring mga regional allies at partner groups sa Middle East. May impluwensya sila sa ilang grupo at bansa sa rehiyon na maaaring tumulong sa kanila kung sakaling lumaki ang conflict. Ngunit kahit may mga kaalyado ang Iran, hindi ito kasing laki ng Global Alliance Network ng United States. Kung susumahin, pagdating sa teknolohiya, budget, at global military power, malinaw na mas malakas ang United States. Ngunit hindi ibig sabihin nito na magiging madaling laban ang isang digmaan laban sa Iran. Dahil sa kanilang missiles, geography, at regional alliances, kaya pa rin nilang magdulot ng malaking hamon sa kahit sinong kalaban. At dito, pumapasok ang pinakamahalagang punto. Sa modernong panahon, ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang may pinakamalakas na armas. Ito rin ay tungkol sa strategy, alliances, at kung paano ginagamit ng bawat bansa ang kanilang resources. Kaya naman, hanggang na ngayon, mas pinipili ng maraming bansa ang diplomacy at negotiation kaysa sa direktang digmaan. Dahil kapag dalawang malaking kapangyarihan ang nagbanggaan, hindi lang ang mga bansang iyon ang maaapektuhan, kundi ang buong mundo. Thank you for watching.